scam. Doon yata nila gusto magpakasal. Supposedly. Dami naman pera si babae, why not? Punta rin Japan, tingin-tingin saan pwede kasal. Hindi totoo yung ikakasal sa Pilipinas na bida-bida. Napagkasunduan yata na bago ang kasal. Na ito napansin ko lang din sa pananalita ni Tito Boy, no? Napansin ko lang. Parang hindi maka-all in si Tito Boy. Oo, parang hindi siya maka-all in. Parang hindi masabi lahat-lahat. Pero nung inanalyze ko, pinanood ko ng 7 beses yung sinabi. Pinanood ko ng 7 beses. Lalakas ako yung boses ko, ha? Ito na kasi isplukan, eh. Bakit ang hina ng boses ko? Pinanood ko kasi ng 7 beses yung video ni Tito Boy, and upon analyzing sa 7 times na yon, and upon hearing a lot of intel, chika, and chismis from a lot of actresses, actors, and celebrities in the Philippines, ito yung naging conclusion ko. Naman talaga sa prenup. Di lang niya marekta, eh. Pinoprotektahan niya siyempre si lalaki dahil kaibigan nga niya. Since nung bata pa na nagbabadminton, patawos siya. Tagal na daw yung kaibigan. Pero hindi niya madirekta, eh. Ang gusto niyang sabihin, nung pinaikot-ikot yung mga salita niya, ito nang gusto niyang sabihin. Okay naman yung una, eh. Nung una, okay naman yung prenup, eh. Si lalaki pa nga daw ang pumunta. Sorry. Ulitin ko sabi. Si lalaki pa nga daw ang nag-approach sa nanay ni babae na willing daw siyang pumirma ng prenuptial agreement. So anong gusto mong i-point out, Tito Boy? Anong gusto mong i-point out, Bea Bunda? Biglang nagbago yung isip ng hangin na biglang lalaki. At bakit? Yan ang hindi ko alam. What if, Mars? What if yung pag-approach ni lalaki sa nanay ni babae na willing daw siya noon pa na pumirma ng prenup ay play lang pala? What if bilang isang marites, what if ito pala isang parte ng malaking master plan? Daming pera ni babae, Brad. Mga registered na mga ari-arian yan, kulang-kulang 1 billion. Paano pa yung mga hindi nakapangalan sa putik? In short, si babae, bilyonarya yan. Kung ang declared na ari-arian mo is kulang-kulang 1 billion, ano pa yung mga undeclared na iniiwasan mo ng taxation? So, to summarize ang buong pangyayari, okay sana ang lahat. Yung buong relasyon nila, okay sila as boyfriend and girlfriend. Walang issue, walang third party ang isa't isa. Ang naging problema, yung marriage itself. Ang naging problema, yung kasal. Kaya ang sabi ngayon ni Tito Boy, kung magkabalikan man ang dalawang ito ngayong taon, definitely 100% sure walang nangyayaring kasal ngayong taon. Bakit ka mo kung i-analyze mo ano naging problema? Yung kasal, ano mo pwede maging problema sa isang kasal kung wala pa pala kayong third party? Bibi, come here. I'm getting stressed. Come here. I'm stressed. Stress? Yeah, my head got, is English, so my head got hot. Mainit ulo ko, nag-init ulo ko. I'm hot mess. Kaya, proposal na nangyari, walang pag-uusap ng kasal at wala sanang hiwalayan. Pero what if yung engagement, yung pagluhod, yung lalaki? Baby,
I'm just reenactment, okay? Yeah, this is just part of the reenactment. I'm still on the right mind, okay? I don't have mental disorder so far. Okay! What if yung engagement at proposal ng lalaki ay parte pala ng isang malaking plano? I love you. I love you. Okay, thank you, commercial. Ito na, ano bang pwede maging problema sa isang kasal? Kung okay naman pala yung relasyon ninyo, ano pa nga ba yung prenup? Alam niyo sino may kasalanan ng lahat ng ito? Ha? Yung number one source ng hiwalayan sa buong Pilipinas, ang OG Diaz Showbiz Updates. Uulitin ko yung YouTube channel ni OG Diaz para sa mga tamachismis at isplukan, ha? Ito yung patrol at santo ng mga marites. Tugon, isplukan mo kami. OG